Hindi po kami manahal po kayo sa ating kalagitnaan. Patuloy niyo po kami samahan sa kanila. Kayo po ang magsalita. Gamitin niyo po ang buligot ng mahayag ang mensahe sa bawat isa sa amin sa mga kanila. Hindi po ang salamat. Kagalakan kay Kristo. Sa kabila po ng mga mahihirap na sitwasyon sa buhay natin, kung minsan napakahirap, gamitin yung salitang kagalakan. Subalit po kung minsan, kapag na-realize lang natin kung bakit kailangan natin magalak sa sitwasyon na nakakaranas tayo ng problema sa buhay o mga pag-uusap sa buhay. Sabi nga, may tinis tayo. Pili ka magalak, pili hindi. Pero kung pipiliin natin yung choice na hindi ka magalak, hindi lang lungkot yung pili maranasan mo. Hindi ka ma-depress, hindi ka mawala sa tamang alignment, ng pag-iisip. Maraming piling mangyari sa buhay ng isang tao kapag yung choice na pipiliin na malungkot ka. So, alam natin na sa kabila ng mga suliranin sa buhay, ang solusyon dyan, yung tamang solusyon. Kaya lang, madalas na nangyayari, mas pinipili natin hanapin yung solusyon sa ibang bagay o mga bagay na alam natin na mas lalo nagbibigay sa atin ng kalungkutan o kahirapan. Kung titignan po natin ang kwento ng Apostol Pablo, sabi ko, hindi ko lubos maisip yung ganong klaseng sakit na nararamdaman niya, yung pag-uusig na nararanasan niya, parang hirap maging piliin yung magalak. Ano naman po natin sa panahon natin ngayon, di ba? Kapag problemado ka na, bawal na kayo na, paano mga nangyayari sa iyo, tapos tawa ka pa. So, kaya lang, lumaki naman niya, nami-misinterpret. Ibig sabihin, ilalagay natin sa tamang sitwasyon kung bakit tayo nalalala. May mga panahon na, sabi nga sa salita ng Panginoon, may mga panahon na paghirap, saya, lamig, so, dahil dito po, pinapakita ni Apostol Pablo na ano ba sitwasyon ng ating buhay, piliin pa rin natin yung magalatan. Unang punto sa kagalatan kay Kristo, sabi ko dito, kay Kristo may kagalatan sa kabila ng kapitid. Sabi ko dyan sa verse 10 ng ating passage, sa Pilipos chapter 4, verse 10, sabi ko dyan, nais akong nagagalak sa Panginoon, sapagkat pagkaraan ng mahabang panahon, minsan pang pinamalas ninyo ang inyong pagmamalasakit sa akin. Alam kong hindi ninyo ako nalimutan, wala na lamang kayong pagkakataon ipamalas ito. Dito sa unang sentensya ang binasa natin, dito pinapakita ni Apostol Pablo na labis siyang nagagalak. So, yung reason kung bakit si Apostol Pablo nagagalak kahit sa gitna ng mga nararanasan niya, alam mo mayroon siyang mga kapatiran na maaasahan. Na mayroon siyang mga kapatiran na tumutulong na padalan siya ng mga support lalo na sa panalangin. Diba? Yun ay pinagagalak ni Apostol Pablo kahit siya nakabilanggo. Alam ni Apostol Pablo na yung mga tao ito kahit hindi siya kasama, ipinapanalangin siya. Diba? So, napakasarap sa isang personalidad dahil na sa isang manggagawa ng Panginoon na sa kabila ng mga kahirapan na ginagawa ng manggagawa ng Panginoon, may mga kapatiran na nananalangin. May mga kapatiran na kahit hindi mo sabi, kapatid, ko ba ako nananalangin? Hindi na kasi naniniwala siya na itong mga tao ito, ipinapanalangin siya. Doon nagaganap siya sa Panginoon. Alam niyo ba, kung na-experience ko, natin ito sinasabi ko dati ng lumang natin ako. Minsan po hindi po yan nag-relate sa akin ng panalangin. Experience po ba? Minsan po ba napagin sa akin ng ating lumang pastor? Panalangin yung mga. Marami ka kaya mga mensahe na ginagawa ito. Yung mga ganong senaryo. Pero yung personal, kadalasan na sasabihin, hindi ba panalangin ko sa ganito, sa ganito magawa.
Pero sasabihin niya, ang panalangin mo ako. Kaya dapat sa amin, kapag kami ay nagklase ng tayo na, kahit alam namin na may nararamdaman siya, hindi po yun ang dito sa ipanalangin siya. Pero dahil kami ay mayroong pakiramdam, nararamdaman namin na pinanangin tayo ng panalangin ni Pastor. Kaya kung minsan, pagpasok niya sa classroom niya, sa lululan na ito, ay super na namin. Tapos, hindi siya nagtatanong kung ginagawa namin. Yan, meron kaming kasamaan sa seminary na pastor, pinagpito po namin. So, sa ganong klaseng senaryo, mas nagaganap. Nakakatuwa na kahit na hindi mo sabihin, kahit hindi mo aabutin sa kanila, o yung kahit hindi ka mag-review sa panalangin, ginagawa nila yun. Doon po nagaganap sa Apostol Pablo. Sabi nga rito sa mga sapagkat, sabi dito, tuloy lang po natin, sapagkat pagkaraan ng mahabang panahon, minsan pang pinamalas ninyo ang inyong pagmamalasakit sa akin. Pero nagaganap sa Apostol Pablo. Dahil kahit hindi na kasama yung mga tao na yun, nagbibigay ng support. Hindi lang natin alam paano mga support na yun nagbibigay. Alam kung hindi ninyo ako nalimutan o nalilimutan, wala na lamang kayong magkakataon kung mamalas ito. Nakakatuwa, nakakadala kapag ang mga anak ng Panginoon, hindi mo na kailangan sabihan pa, ginagawa ang mga bagay. Ilang mga mananampalataya, maaari natin naranasan ang kagalakan mula sa ating Panginoon. Lalo na po sa sakripisyo ng Panginoon ng Jesus Christ sa akin. Ngunit, sa pamamagitan ng tamang ugnayan sa Panginoon, mararanasan natin nararamdaman natin yung mga yun. Sabi nga po niya sa Pilipos, sa taas po ng verse ng ating bakit, sa Pilipos verse 4, sa chapter 4 verse 4, sabi po niya, ang laging sinabi ng Apostol Pablo, magalang kayo lagi sa Panginoon. Sabi niya, inuulit ko, magalang kayo lagi. So, kung titignan po natin, gano'n na lamang binibigyan yung passage ni Apostol Pablo ang salitang kagalakan. Nasa kabila ng mga nararanasan natin, piliin pa rin natin yung kagalakan. Piliin natin maging masaya sa pagkakalan ng Panginoon. At ganito po yung sinasabi sa Santiago chapter 1 verse 2. Ano po ang nagsasabi ng passage na to? So sabi ko diyan sa Santiago chapter 1 verse 2 down po, sabi po dito, mga kapatid, magdala kayo kapag kayo'y lumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok at dapat kayong magpakatatag hanggang mga upang kayong maging galak at walang pagkukulang. So alam po na alam nyo ng benepisyo ng kagalakan ay yung pagiging matatag. At natututo tayo i-analyze yung mga bagay kung ano yung mali at kung ano yung tama. Mahirap, oo, pero ang Bible, malinaw na nagpapahirap. Malinaw na nagpapahirap na mas ugaliin natin ang kagalakan. Sabi nga dito, dahil kay Kristo, may kagalakan sa kanya ng kasunod. Ano po marami ng basis na naranasan natin ng mga pagsalit? Nasaktan, nawalan, o ano pa man nangyari. Ano pa man yung mga personal na naranasan natin sa pamamagitan ng pagsalit. Kapag tayo ay bilang mga mananampalataya, alam natin yung ugnayan natin sa ating
bilang mga mananampalataya ng mga yun. Nahihirapan tayo ipakita sa ating mga kapwa mananampalataya na kahit tayo ay sulit na ng mga karanasan, nahihirapan tayo ipakita na nagagalang tayo ng Diyos sa Panginoon. Ang pa hindi po ako naniniwala na basta ikaw nakakilala na sa Panginoon dala ng Kristo. Kapag tayo ay nakakilala na sa Panginoon at tinanggap natin siya bilang Panginoon ng ating buhay at kapagligtas, alam po natin, naroon talaga yung kagalakan. Hindi po natin pwedeng sabihin na hindi ako nagdadala kapatid kasi ang dami pinapagawa sa akin ng Panginoon. Hindi ko dapat nagpagalakan. Dahil sa kabila ng maraming may mga alam, maraming mga mananampalataya na may kakayanan sa gawin ng bagay na yun. Siguro natin sa ating inilalagay ng Panginoon. Bakit sa ating pinapagawa ng Panginoon? Para sa ating nakakalimutan ng mga Panginoon, wala akong nakakalimutan na parang hindi ko kaya na rin. Sabi nga, hindi naman ibibigay lang sa atin ng Panginoon yun kung hindi natin kaya ng gawin. Sabi na po sa Pablo, may kadalakan. Kapag may kalungkutan, may suliranin, sa ating Panginoon Yesus Cristo, may kadalakan. Ano man mga suliranin, ano man mga pinagdadaanan natin sa ating buhay, sabi dito, may kadalakan sa Panginoon. Sa madaling salita, kailangan lang po natin ilalap ito sa Lord. Pangalawa, may kadalakan kay Cristo. Kay Cristo, may kasapatan sa kabila ng kakulangan. Sabi ko yun sa Presidente sa ating klase, hindi ko sinasabi ito dahil nanghihingi ako ng tulong sa inyo. Sapagkat natutunan kong maging kontento anuman ang kalagayan ko. Verse 12, marunong akong mamuhay sa hirap o ginhawa. Natutunan ko na ang lahat ng ito, kaya maging anuman ang kalagayan ko, isugman o utong, kagana o salat, kontento pa rin ako. Isa wala kong masig sa ito, manilaw na sinasabi natin sa ito. Malinaw na sinasabi natin sa Pablo, kay Kristo, sa kabila ng kakulangan natin, may kasalanan. O hindi sabihin, naroon yung kakumpusuhan. Sabi na po sa Pablo, sapagkat natutunan kong maging kontento anuman ang kalagayan ko. Napangalinap. So bakit tayo nahihirapan? Kung mayroong kasapatan sa Panginoon, Jesus, sa kabila ng ating mga katulanan, so bakit marami ang reklamo ng mga anak ng Diyos? Si Apostol Pablo, naranasan niya yung mabusog, magutom, maging sana, maging mayaman, o maging mayroon. Sabi niya, kontento. So, meaning to say, kung bakit ang mga anak ng Panginoon, anak ng Diyos, ay nagkakaroon ng mga kakulangan sa mga maraming bagay, sa madaling salita, hindi tayo naging kontento paano mayroon tayo. Hindi po ba? Kaya tayo hindi nagiging kontento sa mga ano mayroon tayo, dahil hinahangad natin yung sobra. Dahil hindi nagiging sapat kung ano meron tayo, dahil hinahangad natin yung mas higit pa. Ito yung sasabihin natin, parang hirap na tayo. Kung nakilala ko pa niyo, parang nagawa ng hirap. Parang lalo akong nahirapan, dati madali na yung pira sa akin. Pero ngayon, parang nakakahirap na, parang lagi na akong pinukulang. Sabi dito, kay Kristo,
Kristo may kasapatan at kabulana ang katunan. Si Apostol Pablo, naranasan niya mismo ang dalawang klaseng senaryo. Naranasan niya na magutom, naranasan niya na mabusog. Hindi lagi niya sinasabi ang kapatid. Sabi nga po dyan sa Kawikaan, chapter 30, verse, kung nalagyan tayo yan, hindi nyo kong sabayan. Kawikaan, chapter 30, verse 7, 9. Sabi ko yan, sa Kawikaan, chapter 30, verse 7, 9. Sabi dito, Diyos ko, mahihilingin ako. Mahihilingin ako ng dalawang bagay bago ako mamatay. Huwag akong hayaang maging sinungaling. Huwag mo akong payamanin o pahirapin. Sapat na pagkain lamang ang ibigay mo sa akin. Baka kung malagana ko, ay masabi kong hindi na kita kailangan. Baka naman kung maghirap ako, matuto akong magnakaw at pangalan mo mga kastamay na. Nakikita niyo po, yung ganun klaseng kaisipan ng ganun tao na nakakilala sa Panginoon. Yung kanyang puso, yung kanyang panalangin, ay salungat doon sa gusto mangyari ng mga karamihan. Yung karamihan, kapag tinanong natin sila, ano bang gusto mong panalangin sa Panginoon? Ano bang gusto mong giliin sa Panginoon? Kadalasan sasabi, gusto ko makaawa sa buhay, gusto ko magkaroon ng trabaho, gusto ko magkaroon ng magandang bahay o ano pa man. Pero ito nagsulat ng gawin na sabi niya, huwag mo akong pagyamanin. Huwag mo akong bigyan ng sobra-sobra. Kasi pag sobra, baka mag-abuso. Baka hindi na ang Lord yung kanyang pulihin, yung sarili niya. At ito pa sabi niya, huwag mo akong pagkulangin. Kaya meron lang sa kaisipan, ito naman, pinagkulang ako na, nakakatulang ako magnakaw. Kasi kulang Lord eh. Pero sa Apostol Pablo sabi niya, kahit kulang, kahit may pagkakataon na kulang ang mga pangangailangan ng Apostol Pablo, sabi niya sapat, kumpin ko siya. Hindi ko ba minsan nakapansin natin sa ating pamilya? Halimbawa, kulang mo na ako ng dugo. Tapos ngayon, kaya nagdugo ka ako, medyo mahal, baka ngayon, wala kang gulay na lang. So, sasabihin ng mga anak natin, bakit ako nagbubulan natin, bakit ngayon gulay na lang? Alam ko na, kaya gulay na lang kasi ang gulay mo lang natin kasi mahal yung baboy, kaya wala na tayo pambili ng manok ngayon, kaya gulay na lang. Gulay na nga lang, nilapat pa. Hindi siya hindi tayo ng pagkita kapag yung sa harapan natin. Lagi natin hinahanap yung kulang. Kung isipin ko natin, ano po ba yung kadalasan natin na kailangan ng tao? Kadalasan po yung kulang. Ano ito, pag sobra po ba nagreklamo tayo? Hindi. Kung minsan nga, yung sukli sa tindahan, hindi na tayo nagreklamo, ate, nanay, wala, sobra po yung sukli niyo. Pero pag kulang, reklamo agad tayo, bilis. Para habang binibigyan ng sukli, kulang piso. Balik po sa agad, balik doon sa tindahan, ate, kulang yung sukli mo. Pero pag sobra, nagreklamo po ba tayo? Dahil,
kailangan natin makapagpapalit. Ganito rin po ang sinasabi sa Kawikaan chapter 15, verse 16. Ang mahirap na ginagalang at sumusunod kay Yahweh ay mas mainam kaysa mayaman panay hirap naman ang kalugan. So, ano po kayo sinasabi dito? So, sabi dito, yung mayaman na marunong makikapwa-tao, may respeto, mas lalong pinapayaman ng Lord. Pero yung mayaman na abusado, magiging mahirap pa sa dala. Marami siyang hirap, pero sa pakikipagkapwa-tao, sa pakikipagkaibigan, marami, o pakikisalamuha sa tao, kulang nilang pag-amin ng mga tao. So dito po sa pangarawang natin, kay Kristo may kagalakan, ay may kasapatan sa kabilangan at kakulangan. Tinuturuan tayo dito ang Panginoon sa pamamagitan niya at na matuto tayo ang mga pagsusukain ng mga nasa atin. Ang ganda at kulangan. Kung kulang, ang Panginoon ng mga. Kung sobra naman, sila ang blessing. Ito na. Pangatlo, sa kagalakan kay Kristo. Kay Kristo may kalakasan sa kabila ng kabuuan. Verse 13, sabi ko yan, ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Ito po yung gusto ko sa kay Apostol Pablo. Balikan po natin yung passage. Gusto kong basahin yung sabi ko yan, ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Yung po sentence lang ito, yung po yung nangahawakan. Kaya kung may katipunan natin sa ating isip. Kahit problemado ka, kahit marami kang inisip, kahit inisip mo na, marami kang bayaran mamaya. Kakayo siya ako ito lumatong na ngayon, wala pang mga pagkakas ito. Kung minsan, mamaya na ako umuwi kasi baka dumating mo kung magaling. Lalo na, kapag tayo may karamdaman. Lalo na kapag alam mo tao ay unti-unti yung kalakasan mo ay pinakain na ng karamdaman. Sasabihin ko, Panginoon, sa kabila ng karamdaman na to, ako'y malakas dahil sa kaloob sa aking kalakasan. Sabi ko yan sa Second Corinthians, chapter 12, verse 8 down. Ito po yung karamdaman ng Apostol Pablo. Kami ng Apostol Pablo yan sa Second Corinthians, chapter 12, verse 8 down 10. Tatlong beses itong ipinadalangin sa Panginoon na alisin ito. Ngunit, ganito ang kanyang sagot. Ang kagandahan loob ko ay sapat na para sa iyo, sapagkat lubusan na hayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Napakaganda po, no? So, yung pala yung reason ng Lord. Kapag tayo ay nananalangin na Lord, sana pagalingin mo po yung kapatid namin sa pananampalataya. O kaya ako, Lord, na may karamdaman kami noon. So, Lord, halos 1 year na o 3 taon ko na ipinapanalangin ito. Masasagutin na ng Panginoon. Sapat na. Ano? Sabi yan sa Corinthians. Sabi ito, umagot ng Panginoon, ang kagandahan loob ko ay sapat na para sa iyo, sapagkat lubusan na hayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahirap. Hindi po rin.
Masasabi po ba natin na nahahayag ang kapangyarihan ng Panginoon sa tuwing tayo nakaranas ng o nagreklamo tayo? Lord, malakas naman ako sa iyo, Panginoon. Lahat ng gawain Panginoon sa church, updated ako, Panginoon, hindi ako nagpapagayon. So bakit, Lord, nangihinga ako? Lord, pahingi naman, Lord, ang kalakasan. Sabi sa inyo ng Lord, sapat na. Yung kalakasan mo sa araw na ito, sapat na. Huwag ka nang humingi ng sobra. Kasi baka pag sobra, parang saan na papunta. Hindi tulad yung mga kabataan na energetic yun. Kaya yung nauubusan ng lakas. Pero kahit mga energetic yan, kabataan na nauubusan din po ng lakas yan. Kita nyo po, pag sa gabi, pag yung mga bata pa, maghapon yan maglaro, pagdating po niya sa gabi, hindi ba nakakapag-ulat, hindi pa kumakain, tulog na. Bakit pagod na yung katawan sa buwag hapon alala? Kahit gisingin mo yan, kahit hawakan mo yung sakay, hindi mo yan magigising. Tulog na tulog yan sa sobrang pagod. Paano kung matatandaan? May edad na. So, sa Panginoon na lang, inaasal ng kalakasan. Ngunit yung kalakasan na yun ay sapat para yung buong maghapon na ating pagtatrabaho, sa buong maghapon na ating pakikipaglaban sa mundo ito, sapat na ibibigay ng Panginoon. Kaya sabi na po dyan, ay Kristo may kagalakan sa kanila na katuluhan. Inaakmali si Apostol Pablo ang kalakasan niya. Tuloy ko lang po yung pagbasa sa ating Tigil ko rin dyan, verse 12. Kaya kung kung ipinagmamalaki ang ating mga kahinaan, ito sa Apostol Pablo, ipinagmamalaki ng Apostol Pablo yung kanyang kahinaan sa wala ng mga naranasan. Kaya kung ko, ipinagmamalaki ang ating mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo, alam-alam kay Kristo ako'y may kasiyahan sa gitna ng walang hinaan, mga pagputya, mga kahirapan, pag-uusig at napighatian sapagkat ako'y mahina, doon ako nagiging malakas. So kapag tayo nagkakaranas ng mga karamdaman pisikal, siguro ito yung panahon para ipakita sa atin ng Panginoon. Na anak, noong mga panahon na ikaw ay malakas, noong mga panahon na ikaw ay nasa kalakasan, inaabuso mo. So, naalala ko po yung tinanong sa akin siguro, yung, ano nga po yung tanong? Kalikula. So, sinasabi ko doon na sa kabila ng mga pagkakita o mga sakit na narapanasan natin, ipinapakita doon ng Lord yung mga bagay na gusto niyang gawin sa atin. Sa madaling salita, kapag tayo ay nakakaranas ng mga pagkasira sa ating buhay, ipinapakita doon ng Panginoon na kaya na tayo i-restore ulit. Ano pa man yung mga nasira na yun? Relationship sa kamag-anak, sa kapatid kung saan pa man, o maging sa iglesia mismo. Ibig sabihin, binubuo muli ng Panginoon. Mas matingkad kumpara doon sa dati. Alam niyo kung meron ako kanoon na isang exit na punto na sa kabila namin yung pinapakita ko kasi doon yung mga. So, nung nabasag siya, dahil basag na siya, wala na siyang kwinta, wala nang gamit, wala na siyang pakinabang kumbaga. So, dahil
yun ay may kamahalan at may kagandahan din. So mayroon isang arkitekto na magaling sa mga designer na nakaisip ng formula o bagay para yung panganay na nabasa o nawara para mabuo siya muli. So, yung mga nabuo siya, nandun pa rin yung mga marka na pagkabasa o ilang piraso yun nabasa. So, nandun pa rin yun, kita-kita pa rin talaga. So, dahil sa formula na yun na nagbibigay ng tinang na masasabi natin na mas nagpaakit sa mga tao na tingnan. So, yun po yung mas nagpatibay. So, madaling salita, pinapakita yun na kahit pa itong basag-basag na to, kapag na gamitan ng mga formula o mga materialis na bagay na mas lalo pang pinapaganda isa sa dati. So, pero din po ang buhay natin sa mga mananapagay. Dahil ang Panginoon, ang original na nag-create sa atin, ang lumukok sa atin, lumika sa atin, mayroon talagang pagkasira na nangyayari. Hindi lang sa physical, pag sa spiritual. Ngunit sa kabila ng lahat na yun, pinapakita ng Panginoon na kailangan tayo yung so, alam ko po dito sa ating church, maraming mga pangyayaran na nangyayari. Na kung minsan nagiging sanhi na hindi magandang pagtutulingan, ngunit ako po naniniwala, unti-unti, yung ganun klaseng pangyayari ang Panginoon ang hinubong sa atin para maging isa ang ating layunin sa Jesus. So si Apostol Pablo, sabi niya rito, naroon yung kalakasan niya. Naranasan ni Apostol Pablo yung manghina, yung kanyang karamdaman. Sabi ni Apostol Pablo, may kalakasan. Sa kabila ng nangyayari sa akin, naroon ang kalakasan. So, sa atin po ngayon, paano po ba natin may-apply sa buhay natin ang tatlong bagay natin? Paano ba natin ito mapanghawakan? Yung una dyan, yung kay Kristo may kagalakan sa kabila ng kapighatian. At yung pangalawa, kay Kristo may kasapatan sa kabila ng kakulangan. At yung pangatlo, kay Kristo may kalakasan sa kabila ng kabuluhan. So sabi ko dito, gagamitin ko po yung sinabi na ko sa Pablo sa 2 Corinthians chapter 12 verse 3. Sabi dito na ko sa Pablo, na pwede mo natin mapanghawakan upang magamit sa ating buhay spiritual. Sabi niya rito sa verse 10 na chapter 12 verse 2 Corinthians, alang-alang kay Kristo, ako yung may kasiyahan sa gitna ng mga kahinaan. Mga pagkukot niya, mga kahirapan, pagpupusik, at kagipitan. Sapagkat kapag ako'y nahina, doon ako nagiging malas. May kalakasan po kay Kristo. Walang anumang bagay na hindi pwedeng mapunuan ng ating Panginoon. Ano man yung suliranin, ano man yung mapinagdadaanan natin sa buhay, sa ating Panginoon sa Kristo, ang laban ito, mangyayari sa buhay. Ang laban ito. Panginoon namin Diyos sa mga kailangan. Maraming salamat po sa inyo sa isang mga. Salamat po Panginoon sa kaginawagyan ng mga karamdaman, sa kabilalog ng mga kahinaan, sa kabilalog ng mga katulungan. Salamat po kay inyong kasapatan sa iyo. Salamat po sa panahon na kami Panginoon na nangihina. Kaya nabilang ako Panginoon na nakakasan. Salamat Lord sa mga panahon na kami Panginoon ay naputulan sa mga pangangailangan sa tawag namin. Dahil sa inyo Lord, may kapulutan. Salamat Lord sa misahe na ito. Nawang Lord sa bawat araw ng buhay namin na umaga. Maranasan namin Panginoon patuloy ang kagalakan dahil ako ang aming isang buhay. Na minsan pa, nagsakripisyo para lang sa kagalakan ng Panginoon. Na ang bawat isa sa amin ay makaranas kung makatagpo Panginoon ng kasapatan ng buhay at pagkakita.
sa mga